naming nasusulat, Sorry. hindi talaga siya, kumbaga, naka-line up lang sa amin, pero hindi nakaganito. Right. Naka, naka-line up lang, like itong production facility, parang last year, ay, ipagawa ko yung ganito, mga ganyan, gano'n na ano lang. Tapos, hindi Mhm. pa talaga siya ano. Tapos, Okay po. ngayon ko Okay. lang siya pinagsama-sama nung nung nabanggit na kailangan may mga amount na kasi nung naglagay ako nito nung sa plano namin walang values, walang Opo, amount. opo. So hindi ko alam Okay. kung ano yung budget. Yes. Basta Okay. lang. Clear. Okay. Tapos pinakita ko lang din itong ano, yung pinakita ko naman sa iyo na yung monthly summary of expenses na Mm. ano 2024 ito, may 2025 pero hindi pa tapos. Pero hindi ko pa ito na-review kung kumpleto ba siya. Basta pinagawa ko lang yung staff ko na based sa mga resibo na nandyan na available sa inyong ano, gawan lang. Tapos i-double Opo. check na lang Okay. natin kung ano yung kulang at alin yung hindi dapat kasama. Pero at least, parang more or less, 90% nakita na may yung Correct. numbers ko Correct. lang. Oo. And then, ang alam ko, 2024 and 2025, yung 2025 nagawa na rin ng expenses. Okay. So, but based on ano ko, pati pala 2023 nagawa nila. But pag evaluate ko, sabi ko, marami pa ang hindi na isamang expenses, which is, yun yung mga expenses namin na charge sa credit line, credit card, na Mm. yung mga online payment at Correct. saka Opo. yung mga na-charge yung mga GCash payment. So which is Yes. or walang resibo na ano kung hindi online receipt lang. So yun yung mga Mm. parang hindi na idagdag nito sa mga yan. Okay. Sige, ma'am. Mm. Okay, clear po yun. So, I think this is a good starting point na may nakapag-come up po kayo ng historical nyo, no? Like yung past data. And it's good that you're updating yung 2025. And in doing this exercise, nakita nyo nga, di ba, ma'am, na may mga kulang pa. Na-realize nyo, di ba? Parang it doesn't Yes. make, in your head, alam mo kasi more or less yung lumalabas na pera, di ba? Kasi kayo po yung nagpa-process noon. So, nung nakita nyo po ngayon yung expense report, alam nyo na parang may kulang, right? So, Mm-mm. in having this type of system, no? So, okay lang po yan na Yes, magpadala daw try ng to durian sa... practice na lang po na i-update nyo po yung expense nyo. Try to do it monthly, no? Maganda po na ginawa nyo ng monthly. So, more or less nakikita nyo na po yung trends and patterns and the movements on the expenses, no? So, ngayon, to address yung issue na na-identify nyo, for example, Mm-mm. itong sa kumbaga the liquidation of the items charged to your credit cards, to online transactions na hindi nakita kasi either digital yung resibo, walang resibo, or dahil nga, dahil swipe lang, hindi na maaalala kung nasan yung source document. It's important to establish a system that will address that issue, no? Which I think is something we can talk about in the next session when we talk about building the data room. So it's more of like preparing yourselves, no? In terms of the documentation, compliance, documentation, and in lieu of your goals and plans, what do you have to have prepared, no? In terms of your back office and financial matters, no? So for example, kung ang plano nyo, ito po nilatag yung goals the next 5 years, how will you finance it, di ba? So for example, if hindi enough yung internally generated revenues nyo, paano nyo po to i-finance? Personal, maglo-loan po ba kayo or maghahanap ng investors? Kasi if that's, for example, ang piliin yung option is to look for possible investors or to seek loans to finance itong plans ninyo, ano po yung, syempre kakailanganin nun na may documents kayo mape-present, di ba? I-due diligence po kayo kung kayo ay maghahanap ng investors. So dapat prepared po kayo doon, no? So Mm-mm. that's something that we'll tackle next meeting. But for this session, we're gonna talk about your growth plans, no? So maganda po actually na dito may sinend po kayo yung strategic goals nyo, increase production capacity, expand market reach, no?
And then hinati nyo po between short term, mid term, and long term. And I see yung costs na nilatag nyo po dito. But before I ask my questions, maybe can you briefly discuss lang po kung bakit ito po yung specific strategic goals na nilagay nyo dito before we go into the details. So dun sa strategic goals po mismo, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah, na nilatag nyo po dito, yung increase production, expand market reach. Bakit ito po yung mga na-identify nyong strategic goals? Oo. bakit ito yung na-identify namin? Apo. Um, actually, parang ito yung parang nakikita ko na nagiging problem namin sa ngayon. Mhm. Like, halimbawa, increased production capacity. Kasi may mga inquiries, tapos may Okay. potential, but ano yung facility namin, maliit. And Oo. then, hindi siya pwede for HACCP, hindi siya pwedeng HACCP compliant, hindi siya HACCP compliance. So, Mhm. I think kailangan ko siyang, kailangan kong ayusin yung facility. Kasi may mga Okay. order na sa amin eh. Opo, ma. May Okay. May mga I order ask, na sa ma'am, yung amin. mga orders po nito or inquiries, relatively in size, how big are they? Are these like companies na malaki yung orderin sa kanila na, Ah, ah, ah. oo, Yes. and Bini sandali how, ha, gaano kadami i-increase ko yung, lang yung volume. Kasi parang oh, hindi kita magkaanong marinig. Dali, mahina po dali. ba? Naka-full na Mahina. eh. Naka-full na? Hindi ko maano Okay. malakasan. Sige, okay na lang yan. Sige. Yung, kung bakit, ano yung basehan ko for the capacity, like for example, um, last year, yung order sa akin ng Malaysian market ko is like 1 container to 2 containers. So, ang na-deliver ko lang sa kanya is half container. Kasi, number one naman, is late na rin siya nag-inform. Mhm. Tapos, ngayon, is nag-order siya sa akin ng 3 to 4 containers ng frozen durian. This is about durian. Okay? Okay, okay. Uh, so, 3 to 4 containers. So, ang na maikukumit ko lang this year is 1 container because yung ano namin is the supply na galing sa farm, and then yung status ng mga roots ngayon dito sa Davao. At the same time, yung facility ko, hindi kayanin. So ayokong mag-over yung commitment ko kasi mahirap na Okay mag-commit po. ako ng sobra na hindi ko naman kayang i-deliver. So I see. that's why ang plano namin, itong repair and maintenance ko na short-term goal is kaya siya na 25-26 kasi konti na lang naman yung i-repair. Na-repair ko siya last year. This quarter lang, tapos mag-additional ako ngayong year na to. Parang finishing I touches. Pero see. maliit pa rin siya. Oo, So, okay. Para lang sa, to ah, increase yung kaya siya mag-midterm and long term kasi inaayos ko yung relationship namin with Malaysian partner. I So, see. Okay. So nakikita ko meron po naman kayo yung ngayon potential. existing na Hello? partner? Hello? Hello? Yes? May existing na po kayong Malaysian partner ngayon? Actually, hindi. Buyer siya. Parang kino-consider siyang partner, pero buyer siya. It's a buyer. Okay. Oo. Wala Oo. naman siyang any single centavo na ininvest sa amin. Mm. Kung hindi, ano lang siya, parang commitment lang na magbabay siya Yes, ng yes. gano'n. Oo. So, Pero meron, okay. kilala Okay. naman namin siya. Mm-mm. Okay, okay, okay. Yun. Actually, Okay. wala nga pa, iba kasi yung sa farm pala, ito sa processing lang. Yan. Tapos, yung strengthen yung market presence, like yung short-term strengthen market presence in Manila, ito yung nagdadala ng sales sa akin ngayon. Yung but we need to pa rin yun, expand pa yung market actually sa Mm. Manila, strengthen pa sa lahat sa ilang ibang supermarket kasi our target is to penetrate the local and then partly meron kaming um export. Why? Kasi the local, ibig sabihin ang supply mo from January to December, i-distribute mo yung iyong supply kasi nga seasonal ang durian.
So, Oo. kailangan i-distribute ko yung supply ng 12 months. But Mhm. ang cost mas mataas. Okay? So, mas mataas ang cost kasi kuryente for 12 months, store mo yung iyong frozen products. But if you have an export, like 50% export, cash agad yan, mababayad. So, meron akong ah pang operating cost na maiiwan. Like halimbawa, during the operation namin ng production ng ng 3 months, malaki ang cost which is bibilhin ko kasi yung supply ko ng for 12 months for local bibilhin ko yan in 3 months sa Belvis Farm. So Yes. dapat mabayaran ko si Belvis Farm, which is from the previous years, hindi wala kaming malinaw na numbers ng bayaran. Correct. So, Oo. our target this year is ma-separate or maano namin kung ano yung product na kukuha ko kay Belvis Farm, dapat nababayaran ko siya. Correct. Oo. Sige. Yun yung Clear po yun. Sige. When you mean expand, so yung sinasabi niyo po nag-export na kayo, may mga parang registered or licensed na po ba kayo to perform export sales? Actually ngayon, wala pa kaming accredited FSCO na kami, na-applyan ko na, but yung Okay. export, hindi pa ako nag-apply. Sa ngayon, Okay. gumagamit muna ako ng royalty kasi maliit pa naman. Okay. So, Okay. in preparation for sisiguraduhin ko muna bago ako mag-ano ng export, na malakihan na mag-apply for export permit, I want to make sure na at least maka 4 Established na containers po. ako. Opo, okay. Oh, So pero more or less kung may ano na kayo, no? Para may established market, secured na yung market nyo po dun sa pag-e-exportan ninyo. yes, oo. Okay. So parang patingi-tingi pa lang po siya ngayon. Nagte-test out pa lang kayo. Yes, hindi muna ako nag-aano ng bigger market kasi tinitingnan ko muna yung capacity ng aming facility para Okay. hindi masira yung pangalan namin na ng overcommitment ba. Kailangan yung Okay. kaya ko lang munang i-deliver. Okay. Mm. Sige. Okay po. Clear po yun. Sige. So bakit po 5 million yung binudget yung cost dito for expanding the market reach? What are the Ah, cost items? yung nito is yung kasama ni dito yung raw materials. Hmm. Bukod pa po yun doon sa raw material acquisition na nilagay niyo sa baba na 1 Nas, million. nasaan na nga ba yun? Saan banda? After po nung sustainable operation, may nakalagay po dito raw material acquisition. Iba to. Mm. Iba Iba pa po ito. to. Kasi outside. Outside Outside. other Okay. farmers. Itong sa expand market reach includes yung sa Belvis Farm Ito, lang. Belvis So, Farms ko. Kumbaga, bibilhin ko kay Belvis Farms yung mga durian niya. Tapos, ito namang sa mga durian farmers, with local durian farmers, 1 million lang muna yung budget ko kasi hindi ako pwedeng eksaktong mamili lahat sa kanila kasi I'm not sure pa sa quality ng durian na meron yes. sila. Oo. I get it. Mm-mm. Okay. So Sige. parang may small, parang a certain um, farmer lang akong kukuhanan tapos a certain percentage of his harvest lang kasi meron din naman kasi siyang commitment with other exporters. Yes. So, Oo. ang kukunin ko lang is a certain percentage. Yung mga Okay. hindi binibili ng mga exporters. Okay. Clear. Okay. Sige po. Tapos yung product diversification on dried durian, freeze or dried durian. Yan, R&D. Okay. Isa yan sa mga nakikita ko na parang possible na diversification namin sa freeze-dried durian kasi wala pang gaano gumagawa ng freeze-dried durian dito. It's kasi Mhm. very expensive yung equipment. Kaya siya ang aking naisip kasi if I have overstock of frozen durian, minsan kasi like this year, may sobrang supply ako ng frozen durian. Mm. So ang nangyayari na lang ay sa halip na
ah, binibenta kasi yan ng per kilo ng pagpalagay natin 500 pesos. Ngayon, Mm-mm. hinimay na lang namin, inalis ang buto, nabibenta na lang sa namin siya ng 230 pesos or 250 pesos. Mm. Kasi bakit namin kailangang himayin? Kasi magsisiso na naman ang durian. So, yung storage namin, kailangan Pa-free magbigay ako up. ng space sa bagong stock. So, Okay. since kailangan ko siyang himayin dahil naubusan na rin kami ng himay para sa aming dinideliveran nun. So, yun ang ginagamit. Ngayon, Mm. kung i-freeze dry ko siya, mas magdagdag siya ng value. Oo. Yun. So, but this one, medyo mag-start muna ako ng I small see. scale kasi nakakita ako ng equipment sa US. I think mga 300,000 to 500,000 lang ang mga ganyan. Yung maliit na equipment, which is para lang muna to introduce yung local market muna, parang sa mga pasalubong center lang muna. Mm. Tapos pagka nakita na naayos na yung ano, saka na ako bibili ng malaki. Okay. So, Yan. meron na kayo, so kailangan po ng equipment to do this. Sa Para ngayon, mag- wala pa akong equipment, pero pwede akong magpa-R&D sa PWC. Oo, okay. meron ditong parang Papa-R&D ka isang muna. facility na Bago kayo pwede mag-commit. mag-R&D. I Mm-mm. see, I see. Okay, sige, clear po. Kaya parang 100,000 po lang din yung 100,000 lang siya kasi parang Oo. ang per day doon, per hour yata doon ay 3,500 per hour. Mm-mm. Okay, sige po. Okay. Sige, clear yon. And then branding, sige, operations, consultant for yung organizational development po. Medyo malaki kasi to eh. Ano po tong Itong organizational development, eto actually meron kaming consultation na ginagawa kay Sir Rene ngayon. Mm, So tinutulungan nila kami kaya na para ayusin yung mga process flow, yung mga ganyan. yes. Okay, okay, So, that's and then kasama na dito kung mag-hire ako ng tao doon sa mga bakante ko na yun yung mga parang may budget yet ano ba to kasama na doon yung magkano yung budget doon kung mag-hire ako ng ganito mga ng food tech kasi wala akong mga food tech ngayon tapos kulang ako kasi ng staff so kasama na yun sa tiningnan ko na budget. okay. Actually wala akong detail nito, it's more on estimates. Yes. Oo. Okay. Sige lang. Siguro ma'am, maganda na when you try to do these, so maganda na parang na-layout niya na more or less yung parang big picture, no? So nalagay niya na po Oo. dito isa-isa. Maganda dito for each strategic goal, Oo. ilatag niyo po kung ano yung actual activities na nagagawin niyo. So for example, sa short term, increase production, ayan, nalagay niyo na repair, upgrade existing facilities. So ano-ano yung mga kailangan yung bayaran, ano yung kailangan yung bilhin, ano yung kailangan yung mga i-repair. Details. Ano Oo. itong mga, what does upgrade for HACCP FDA compliance entail? Ano yung costs niyan? Like, Oo. talaga ano na po, mas detailed na, no? So, by Okay. by identifying the specific activities or steps to accomplish these goals, each Mm. step may corresponding cost po yun. So, mas madali Okay. niyo pong matcha-chop up kung ano yung totoong cost. So, okay na po na nalagay niyo po dito yung estimates, no? Mm-mm. But I think we need to take it a step further, no, to come up with a more accurate estimate, or no? And then Okay. you can already use din po yung data nyo po, yung from the previous years, no? To help you Mm-mm. with your projections. For example, dito sa expand market reach, sinabi nyo, part of this is acquiring raw materials from Belvis Farm. So, lagay nyo po yon, how much, by how many kilos, tapos per kilo, how much yung cost niya, ganun po kadetalye. Para pag binalikan niyo po, may kailangan kayong i-manipulate, madali niyo na lang pong mapapalitan yung assumptions, no? So if we need to make adjustments to your assumptions, babalikan niyo na lang po yung sheet na binild niyo para Mm-mm. ma-adjust yung total cost, no? So Mm-mm. by breaking it down into activities, no, na ganun ka-specific po,
Mm-mm. mas maka-capture nyo po yung totoong estimate, no? Projected estimate. Mas Ah, magiging accurate na po siya. ah, Okay? Sige. So, let's do that. Maganda po nilalatag nyo na year per year. So, do sa short, actually, mas maganda po na year on year, no? 2025, 2026, 2050, okay. 2030, Mm. no? So, for Okay. each one, no? So, maganda na parang meron na kayong na-identify na overall strategy on how to achieve yung strategic goal ninyo Okay. per year, no? Yung long term, mid term, and then short term. So, yun na lang po yung kailangan natin gawin to break it down into activities para mas clear lang po, no? Yung magiging cost for each one. Kasi makikita nyo na po doon eh. So, for example, ito, expansion to export markets. So, paano kayo mag expand to export markets? Ano yung kailangan nyong gawin na Ano activities? dito? O, di Nasaan ba? nga yun? Para in doing that exercise also, malalaman nyo kung in your head, nagme-make sense ba na ito yung approach natin? Baka there might Mm-mm. be a better approach or a different approach, no? Na mas efficient, mas effective also, no? Mm-mm. So, ganon. Okay? So, it's good na nalatag nyo po yung mga, ano, yung goals nyo in this way. So, just take it a step further. And then, after you do that, na-identify nyo na po yung activities, yung costs related to that, maganda po na ilatag nyo in the format na sinend nyo sa akin, yung para nakaano po, yung projection sa ginawa ninyo. Ito yung parang 2024 na ginawa nung accountant ninyo, yung expense, Oo. na ganyan po Oo. nakalatag, na parang per account, makikita nyo, parang naka profit and loss format na po siya. Oo. Okay? Oo. Kasi maganda doon, ma'am, aside from identifying the corresponding costs, di ba? Siyempre, kaya nyo itong ginagawa itong mga strategic goals ninyo is to be able to increase yung revenues ninyo or yung sales ninyo, di ba? Mm. So maganda with these short-term goals, you identify also the projected increase in your sales, di ba? Mm. Mm-mm. Kasi makikita nyo doon um, ano yung timing kung kailan mag increase yung sales nyo. Kasi meron Oo. for sure dito may portion na investment portion na medyo upfront muna yung disbursement, no, yung expense, no, or yung outlay ng cash to set up the systems, the process, the capacity for you to be able to reap the benefit of increased sales later on, 'di ba? So makikita nyo po ngayon yung timing din ng cash na kakailanganin ninyo. Kailan nyo kakailanganin mag-finance? Mm. And how much, no? By year 2025, 2026, 2027. Kasi mapaplano nyo na ngayon yung pasok at labas ng pera based on your projected revenues or sales vis-a-vis your projected expenses and investments, 'di ba? For each year. Clear po ba 'yon? Yes. Um, So, sige po. kailangan ko ng, for every project, for every goal, kailangan ko ng breakdown ng mga expenses. And Mm-mm. then, tapos with this expenses, with this project, ano yung i-contribute niya sa sales ko? Anong Yes. projected sales niya? Kumbaga, kung nag-ano ako ng 500,000 dito, ilang percent naman ang may dadagdag sa revenue? Ah, Tama ba? not necessarily, ma'am. More of, ano lang, more of, so bale, di ba, ilalatag niyo siya year on year. Year by year, di ba? Mm-mm. 2025 to 2030. Okay? Mm-mm. Sa bawat goals nyo, so di ba may timing din yan kung kailan nyo i-execute yung bawat goal ninyo, di ba? Bawat activity by Yeah. what year, correct? Di ba? Okay. Oo. So, given yung activities na i-execute nyo by that year, how much will it affect yung sales ninyo? Kung meron, 'di ba? Oo. If meron or if meron or wala, 'di ba? For that Mm-mm. specific year. Kasi pwedeng in the first year, investment year kayo, set up na mga ganyan, 'di ba? Oo. Na hindi nyo pa dahil nagse-set up pa kayo, i-expect nyo na makaka-apekto pa lang siya sa revenues nyo by next year.
Okay. 'di ba? Or if meron man, Parang ano, baka tama ba minimal yung pa lang this ROI? year, konti pa. Oo, para makalaman Sa niyo kung kailan kayo mag-ROI. 'Di Okay. ba? Kasi hindi naman yan na pag nalabas niyo na yung cash, babalik na ba agad yan sa in sales, 'di ba? Hindi naman ganun 'yon, 'di Yes. ba? Kasi, you have to account for variabilities and also the timing nga kung kailan niyo i-execute yung specific activities. Kaya sinasabi ko sa inyo, ma'am, before you even identify the expense, you identify the specific activities that you're going to do. Kasi dun sa activities na na-identify nyo po, dun manggagaling yung assumptions ninyo to be able to identify the specific expenses attributed to those specific activities na you identified. Mm. Malinaw? Oo. So, Yes. bago po kayo dumating dun sa activity sa identification of expenses, i-identify nyo po Identify muna yung the activities na kaakibat. Oo. Para malaman nyo. So, kunyari, ayun, bibili ako ng gantong equipment. O, di ang kaakibat na ano na doon, expense or disbursement is bibili ka ng equipment by how much, di ba? Tapos malalaman mo na anong klaseng equipment, magkano yung equipment na yon, o di ba? Para sa expense, alam mo na. Yun na yung assumption mo. Okay? Yon, so ganon. And then, regarding sa sales, ayun. So parang once you lay out the activities year on year, susunod na yung expenses. Tapos, malalaman nyo na, parang first year, more of like purchasing of assets that we need, setting up the systems that we need to project to transition into this new strategy or goal, no? Tataas ba talaga yung sale? May expect ko ba talagang tataas yung sales ko by this much this year? 'Di ba? If yes, by how much? Ilang percent, 'di ba? Okay. So tas i-assess nyo ngayon, realistic ba na ito talaga yung sales na ma-achieve ko? Okay? So 'yon. Para makikita nyo doon, ay shucks, kakapusin ako ng cash nito. So pag kinapos ako ng cash dahil ganito yung timing ng pasok at labas ng pera, 'di ba? Paano ko i-finance yung sarili ko? Mm. 'Di ba? You have to finance your working capital, your capital expenditures, your acquisition of new assets Mm. because of your plans, no? So, 'yon. And then para malinaw pag nag-usap kayo ng numero, alam mo by how much ang kakailanganin mo by when, by what specific year, 'di ba? At para saan mo siya gagastusin. 'Di ba? Kunyari sa year 2027, kukulangin ako ng 300,000. So, manghihiram ako kasi alam ko na gagastusin ko siya para maka-acquire ng asset or to increase yung working capital dahil um, hindi pa ako mababayaran ng customer ko na nag-order ng malaki sa akin na pinoproject kong ganyan. So, yun. Mm. Clear po ba yun? Yes. Okay. Even with the assumptions, ma'am, on your sales, yung projections na gagawin nyo po on the sales figure, you have to make sure kung ano po yung assumptions nyo doon. Malinaw din po. So for example, 'di ba, yung midterm plan nyo, sabi nyo may expansion na kayo to international markets. So may expect nyo po doon how much will come from international markets? How much will come from your local sales? At Mm. ano-anong products 'yon? Ganun po talaga kadetalye, no? The more detailed that you are, the easier for you it is to manipulate po yung sheet. Kasi, ma'am, pag sa simula lang po talaga yan mahirap. Pag gano'n na yan, nagawa nyo na po, maning-mani na yan kasi more or less copy-paste na lang po kayo next year. Tapos Mm. babaguhin nyo na lang po yung ibang items doon dahil syempre iba yung activities or baka nag-shift yung goals nyo or may nadagdag na goal, may nabawasan na goal, ganyan. Okay? But more or less, the exercise will be the same. The process po, no? Okay. Line by painful line po talaga pagdating sa accounting at numbers, no? Kasi usapang pera po to. Pag namali po kayo ng isa, sometimes tenfold po yung effect niya, no? In your Mm. resources. Not only monetarily, but also in time, no? So medyo baka konting tiis lang po sa simula, no? Na ganun kadetalye. Pero pag nasanay na po kayo, mabilis na lang po yan, no? Sa succeeding. Mm. Okay? Sige. Okay. So sa akin po ngayon, ma'am, clear naman po yung next steps nyo kung ano po kailangan gawin. Bali, ang gagawin ko is
from this strategic ano, maging mas i-breakdown ko siya. Tama, no? Opo. So for each strategic goal, no? So maganda na nga po ma'am na ano dito sa nilagay nyo, 'di ba? Kunyari, itong short term, breakdown nyo na, repair, upgrade existing facilities. Breakdown nyo lang po further. Ano po yung i-repair nyo? Anong facilities yung i-upgrade niyo, 'di ba? Mm-mm. How much yon? Ano-anong assets kailangan yung bilhin? Anong repairs yung kailangan yung gawin? Yun po yung activities na yon. Boost local sales. O, kunyari itong sa expand market reach, boost local sales. Paano nyo i-boost yung local sales? Mm-mm. Diba? Ganun pong ka-specific. Ah, Mm-mm. online ba to? How do you strengthen your brand? Ayan, yung mga ganun po, no? Mag-hire po ba kayo ng marketing person? Paano nyo Mm-mm. i-boost yung local sales? That's what I mean by activities. No, mas specific, right? O itong product diversification na identify nyo na po. Sabi nyo, mag-outsource kayo doon sa parang R&D. yung R&D nyo, 'di ba? Nababayaran nyo ng per piece or per rate na may hourly rate na siya. So, ang identify nyo na lang dito, how much, how often, 'di ba? Ganun na lang. Okay? So, yon. Ganun po ka-detalye. So, parang expound nyo na lang po yung mga bullets nyo dito. Mm-mm. Okay? So, yon. Alright? Clear po yan, ma'am? Yes, sir. Oo. Tapos, after nun, pag nalatag nyo na po yung activities at nalista nyo na yung corresponding expenses, i-transition nyo na po siya into a format nung ginawa ng accountant ninyo, no? Parang summary of expenses na may kasamang sales. So, parang naka-income statement format na po siya. Okay? So, kumbaga, magkakaroon na po kayo ng projected income statement per year. Clear po yon? Okay. Okay, sige. What else? Kayo po ba may question kayo before we proceed with my next question? May itatanong ako in terms Sige of po. ano to. Like, for example, halimbawa itong mga gagastusin ko dito for ano. Pero next time ano naman to, yung next topic na halimbawa, kung kailangan ko ng 1 million and then I have pera ngayon na working capital ng pagpalagay ng 2 million. Mhm. Ah, yung 2 million ba yon? Is okay ba na itong activity na ito ay, halimbawa itong project na ito is i-loan ko yung 1 million para i-retain ko yung 2 million for parang emergency or pang ano lang siya dyan. Pang in Oh, case na may, daily operation niya po yun, di ba? Yung 2 million, oo, working oo. capital siya. So, Hindi kung siya alam dapat niyo galawin. na, oo, pag nalatag Mm-mm. niyo na po yan, ma'am, tama na po kayo, di ba? Nagganon ka ng question na para nakita mo Oo. na more or less na, ay, kung itong year, ang kakailanganin kong disbursement, parang in cash, right? Is 3 million, alam mo niyo na po na 2 million is in your working capital. May 1 million na kayo na need, no? Mm-mm. To be able to achieve those specific goals and activities for that specific year. So yun na yung tama po yung tanong nyo. Paano nyo ngayon ipa-finance yung 1 million na yun? Mm-mm. Diba? Yun na po yung decision niyo kung paano nyo gagawin yon. Maghahanap po ba kayo ng grant? Mag-a-advance po ba kayo ng a portion of it? You'll advance from your personal savings Mm-mm. uh, um, or maghahanap po ba kayo ng loan, 'di ba? So yung mga ganun. Or maghahanap po ba kayo ng investor or 'yon. So Oo. parang kaya importante na malatag nyo din yung future revenues nyo kasi baka yung 1 million pang-bridge finance nyo lang po pala. Kailangan nyo lang ng pantawid ngayon kasi baka in 3 or 4 months mabawi nyo na siya agad. 'Di ba? Mm-mm. So another option would be to take out a short-term loan kasi alam nyo kailangan nyo lang ng pantawid, babalik Mm-mm. lang yung pera kasi alam nyo in 2 to Mm-mm. 3 months, mababayaran na kayo. 'Di ba? So, Mm-mm. on. Otherwise, kung nakikita nyo, ay parang 12 months pa bago ko mabawi itong 1 million na kakailanganin ko. Ay, hindi ka pwede Oo. mag short-term loan, mababaon ka sa interest, 'di ba? So, Oo. maghanap ka ng long-term loan. So, yung mga ganong options, no? So, tama po Mm. yun na pag nalatag nyo na yung projections ninyo, makikita nyo talaga may financing need po kayo for sure. Ngayon, the Mm. appropriate approach to
what specific source of financing and how you're going to finance the specific, yung kumbaga the gap will depend on your projections also, no? And Mm, your risk appetite, no, as owners also, 'di ba? Kasi kung hindi mm, po kayo masyadong ayaw nyo na may utang kayo, medyo takot kayo na ganyan, 'di ba? Hindi kayo mm, comfortable. Syempre ang route niyo na ano, parang medyo baka hanap na lang kayo ng grant or personally infuse your own money kung hindi mm, kayo comfortable, 'di ba? Pero kung okay naman kayo, sanay naman kayo na alam mo naman na good payers kayo or may experience na kayo with handling loans, you just have to assess ngayon what type of loan are you going to take out, 'di ba? mm, Long-term loan, short-term loan, at saka kung mm, anong sources, saan kayo makakahanap, bank loan or ano ba, I don't know, a credit facility, a microfinancing credit, company, credit mga gano'n, card. 'di ba? Mga options ninyo. Okay? Depending nga again, 'di ba? So, yun. Ah. Okay? Sige. May isa pa akong tanong. Sige po, Okay. ma'am. Tanong lang po kayo. Okay. Like for example, kasi ang nangyayari ngayon sa aming operation is, Mm. yung pinaggagamitan namin is parang benta, kung ano yung napagbenta, yun nag-renew, papasweldo. Tama bang ganon yung ano namin, like for this, halimbawa for this month, parang, ay, kailangan nating makabenta para may pang sweldo tayo sa 15 and the 30th. Parang ganyan. Mm. Or dapat i-separate ko ang sales ng for that month. And then dapat may separate ako na pang operation talaga. You mean yung in terms of yung pondo po na panggastos? Halimbawa January kasi ang ano namin is ah kumbaga napaghahalo ko kasi si Belvis Farm at si Rosales eh. But now ano pa na, Sige po. ano ngayon nag-open ako ng checking account Mhm. sa both kay Rosarios at kay Belvis. Okay. So, nag-open ako yung checking account para ang pag-release ko ng budget at pag-release ko ng pera through cheque lahat. Kasi Yes dati po. cheque kami ng ano. Ngayon, nagka-problema pa ako ngayon kasi may mga online payment which is Okay. hindi pa yung cheque. So, Okay. wala pa ako. Pero, iniintay ko ba ngayon ang approval ng online. May online na rin naman ang checking account ngayon. Hindi Yes pa po. nakaka-approve. So, Ah. tama ba yung ganun ka na kay Rosario kay Belvis? I-ano na sila, checking and online. So, Yes ganun yung... po. Mm-mm. Perfect po yun. So ma'am, habang ngayon, hindi pa po nakaset up yung online ninyo at parang Mm-mm. to perform online transactions, kayo pa din po yung either sa credit card ninyo or yung personal online digital banking ninyo, ang pwede nyo Mm-mm. pong gawin, i-reimburse nyo na lang po yung sarili nyo through the check. I-reimburse it. Oo, para so kumbaga ililiquidate nyo po yung mga ginastos nyo, gagawa po si Belvis or si Rosario ng cheque sa'yo. Kasi ang Ah, deposit mo ngayon sa personal account mo yun nun kasi kayo po yung mm-mm. inabonohan nyo ba pumuna eh, kumbaga, 'di ba? Oo. In that way, na-control nyo pa rin po yung disbursement, na-record nyo yung expense na na-incur nung each company, 'di ba? Okay. And nagawa niyo po ng resibo, nabigay niyo po yung documents or resibo na nakuha niyo for the online payment transactions na ginawa ninyo Mm-mm. for your personal account, no? So, yung mga binabayaran niyo po online, make sure niyo lang po itago niyo yung proof of payment tsaka yung resibo. Mm-mm. Okay? Oh, tapos yun po yung isasubmit niyo ko dun sa accountant ninyo or sa bookkeeper or sa admin person ninyo pag gumawa na po kayo ng cheque para bayaran yung sarili ninyo dun sa Basta mga lahat ng advances sales niyo. and basta lahat ng sales and expenses doon sa bangko lang na yon. Yes, so nung specific Oh, na company kung sino po yung kumita tsaka sino yung gumastos. okay. Oo. Okay? Hmm. Sige po. Okay. Eto, meron akong ginagawang practice, hindi ko lang alam din po. Kaya ang ginagawa ko, or makakagulo ba ito or something, Mm. sinabihan ko yung aking staff na for every sales namin, mag-separate ako ng 10% Mhm. and 10% and i-deposit sa isang account.
Parang Okay. that 10% is parang is a savings. For example, 10% like sa para meron akong sure agad ng mga 13th month and parang bonuses for end of the year. And at Mm. the same time, sa 10% kasi na-separate doon, a certain portion is the the ano yun, 13th month and bonuses. Meron doon 13 kasama sa 10% doon is the emergency fund. Yes. Ano pa nga ba yun? Parang tatlo yan eh. And Mm. then yung isa is for retirement plan. Parang ganyan. Oo. Sa Na 10%. pwede po yun, ma'am, para lang to ensure na may pondo po kayo na parang hindi pwedeng galawin to. Yes, para For this ma-sure ko lang na specific may. purpose, di ba? Okay lang ba yung ganyang practice o makakagulo siya sa aking Hindi sa naman aking po. account? Mm-mm. Hindi naman po. So, pwede pong gawin nyo, kasi pag ni-record po ng accountant yun, sales pa din naman ng buo yun. Ang, Mm-mm. ang Sales pwede and naman expenses pa rin ba siya? Kasama siya sa expenses? Yes, ma'am. Opo. pag nilabas na po siya. Ay, may pausap Oh. naman. May... Kasi parang ang ano ko doon is bago i-deposit ang sales doon sa kasama na siya sa reimbursement sa check-in na parang every week or every month. Ang nano ko ngayon is bago kasi pasok, bawasan na yung 10% tapos i-deposit na doon sa isang bank account eh. Okay. So, ano na po, bago i-deposit mismo sa bangko, nakahiwalay na yung 10%. Yes, tapos meron kaming pero meron kaming traceability doon, parang sa mga dinideposit, nakalagay na doon yun yung kung saan na-deposit yung 10. Okay. Yun. Okay. I don't Um, know kung it's a good from practice or Actually, makagulo. okay naman siya, ma'am. Pwede po yan, no? Pero from a process standpoint, ano lang po, no, sa point of view po ng accountant lang, Oo. no? In terms of record keeping and traceability, Oo. I would prefer po, ma'am, na i-deposit muna ng buo yung sales dun sa isang bank Ah, account. mhm. Tapos, gumawa lang ng cheque for the 10% of that deposit. Naka-bulk lang po yung 10% sa isang cheque. Para malinaw na, alam ko, itong nilabas kong ito, attributable siya doon sa 10% ng sales ko for that week. Parang ganon. Okay. Clear Sige. yon, ma'am? Imbes na Yes. bago i-deposit sa bangko yung buong sales, hinihiwalay nyo na po yung 10% dito, tapos yung 90% doon sa kabila. Okay. Sige, Nahihirapan sige. po kasi yung accountant doon in terms of ano po, pag nag-reconcile na po siya ng magkano ba yung sales? Oo. Nga, 'Diba? no? Tapos pumasok ba siya dun sa account na to or hindi? Mahirapan po kasi siya na, ay, 90, kukumpitin pa niya, 90% sa bangko na to, 10% sa kabila. Oo. Rather than na, ito alam ko 100% pinasok to dito sa bank account na to. Tapos later on, gumawa na lang ng cheque para i-transfer yung 10% dun sa kabila. Sige. From a process standpoint and traceability standpoint, no, I would prefer po yung process na yun rather than yung bago po pumasok sa bangko, nakahiwalay na po siya. Okay. Mas mahirap po kasi siya yun eh. Opo. Kahit nga ako may minsan nalilito. O, tsaka mas prone po yun, ma'am, sa, ano, Mm-mm. may fraud risk po ako nakikita doon, no? May Okay. din ako Oo. nakikita na ganun. Kasi paano kung erroneous na po na report yung sale or Oo. yung 10% dahil hinihiwalay siya, yung Oo. timing ba nung kung kailan Oo. siya ide-deposit din, 'di ba? Dahil Yeah. hinihiwalay siya eh. So may Mm-mm. mga risks ako nakikita lang din po, no? Yes. Oo. So yun. Thank you. Okay? Mm-mm. Mm. Ano pa ba? Mama, yun lang po yung sa growth plan, no? Yung road Assignment na plan. po tayo, ha? Okay. Oo. Okay na tayo? Ganda na Thank po you. yung starting point nyo, no? Nagawa ko ba yung assignment ko? Opo, okay na po yun, no? May starting point na kayo. Kailangan nyo na lang po laliman na lang po yung detalye. No? Pasensya hangin ko lang na-submit eh. Wala pong Ngayon ko lang problema. siya Okay lang po, nabuo. ma'am. Nakita ko naman po mga 1 hour before. So, at least na-review ko naman po kahit papaano. Okay? August 18 tayo uli? O August 8? On which Um, week?
I think based on our dun sa group chat po, I've tentatively placed August 18. Hold on sa time. Yeah. August I'm 18, para 4 to 5. 45. Ah, Sure, I'll just check kasi I might be in Davao sa 18. Hindi ko pa is this sure kung for ano, for Lois? yes, for the other, yung kay Lois. Ah, So sabi niya kasi sa akin 18 to 20. Hindi ko alam kung when she'll fly me out and what time. So okay. I'm not sure kung ano yung kung kailan ako makakarating ng Davao and Okay. by what time. So placeholder muna until I get the details from Lois. Sure, no But worries. otherwise, yon baka I'll inform you if I'll be able to make it or not sa 18. Okay. Sige. Thanks, Okay. Vinny. Okay. All Sige. right. Thank For you, our Vinny. end naman, on the next session, if ever, Ma'am Aya, Sir Emma, you're able to prepare yung continuation dito sa feedback ni Vinny on update on breaking down the milestones further, and adding your sales projections. You can also share that with Vinny dun sa Messenger group chat natin Yes, please. para Ma-review ko din. additional feedback or any comments that may be value adding to Rosario's. So yung next session natin is on building a data room. I can just bump up the image where we have specific documents that we'd hope to see for you to upload, and really trying to determine what types of relevant data you will need when it comes to your fundraising journey. Okay. Sige po. Okay. All So, good. ma'am, mga ano po to ha, mga dokumento po na kailangan yung i-upload ha. Yes, Ano, ma'am. upload niyo lang po kung ano yung meron kayo. Kung ano yung wala, pag-usapan po natin. Okay? Sige. Thank you. All right. Sige All po. good. Thank you so much, everyone. I'll also share the session recording for everyone's reference and notes. Have a All great rest right. of the day. Bye po. Thanks, Char. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Alright, thank Vinny. you.